Ang daming nangyayari ngayon. This is episode 8 of Tara Podcast. I'm John. And I'm Jamie. Pag-usapan natin ay mostly travel and real adulting. Pero ngayon, travel topic tayo kasi ang daming nangyayari sa bansa ngayon. Sobra. Ang init pa, no? Mainit, maingay. Summer na. Summer. Tapos may napupunta sa ibang bansa, pasama, ganun. Ay, nag-Netherlands. Oo. Dahil sa Netherlands, naalala ko, itong topic natin is, kasi isa yun sa mga bansa na gusto ko rin puntahan maliban Japan eh. Actually, dahil parang free country siya. Basta Europe. Yeah, no? Europe. So, kaya pag-usapan natin. Kasi di pa kita natatanong dito kung ano yung bibiglayin gusto mo. Ako sa episode na to. Parang hindi mo binrief kung anong magiging topic. Siyempre, para magulat ka, para hindi planado, di ba? Okay lang, So, ito, ano ba yung, maliban sa Japan, given na kasi Japan, favorite natin yun yes. Kumbaga, kung merong anong tawag doon sa laro na yun, yung parang yung telepathy. Mm-hmm. Ngayon una natin sasagutin, Japan. Kapag tinanong, anong favorite country? 3, 2, 1. Japan. Pag pangalawa, ayan na. Talo tayo dyan. Talo na tayo sa telepathy. So, maganda pag-usapan natin yan. Ano ba yung next? Para siguro ma-prepare din yung mga next travel natin, di ba? Pwede. So, sige. Ano yung ranking mo? Well, number 1, Japan. So, top 5 country na gusto mong puntahan maliban sa Japan. So, 4 na lang babanggitin mo. Okay. Kasi pwedeng magbago eh. Yung siguro, biglaan to eh. So, hindi ko naman pinaghandaan. So, at the top of my mind, yung right now na parang nasa list ko na next puntahan other than Japan, Australia, dati pa talaga yun, nasa list. Hindi ko siya malagay kung 2, 3, 4, 5, basta nasa top 5. Because, nandun yung tita ko. And matagal na doon na talaga sila nakatira. And I have 2 cousins there. Tapos, ayun, just because of that, nasa list ko na siya. Ano yun? Na curious ka lang ba? Or nakikita mo yung mga picture? Siguro gusto yung buhay nila doon. Like, tsaka, para makasama din. At saka parang hindi pa ako nakakapag-travel na meron akong kamag-anak sa lugar na yon. So, sa kamag-anak mo, yun lang yung alam mo na meron kang kamag-anak? Oo, yun. So parang nasa list ko na siya lagi. Dahil top 5, nasa 5 na siya, yung Australia. Tsaka syempre, gusto rin makita yung, wala akong idea eh, how Australians live their everyday lives. Ganun naman, di ba? Kapag gusto mo mag-travel, gusto mo ma-experience ano yung local feel. Yung culture nila. Iba. Pero tayo kasi gusto natin yun. Gusto nating matry din yung local foods. Ganun. Pati, yun, exactly. Mas ma-culture tayo no? Kaysa sa mga tourist spots. Kasi wala ka nabanggit na tourist spots Oo nga, no? Parang gusto ko ma-experience lang yung, paano yung buhay nila everyday? Anong oras usually yung bukas ng mga stores, mga nakikita mong papasok na sa trabaho yung mga tao, gano'n. Edi tanungin mo lang tita mo. Tawagan ko. Oo, tawagin mo mamaya. Ngayon tawagan mo na ngayon at tanungin mo para masatisfy yung curiosity mo. Weird din, no? Pero ang ganda mo doon, observation mo agad doon na bakit hindi tourist spots yung sinabi? Kasi wala palang alam na to. Oo nga, pili ko wala. Alam ko lang din yung may parang dome. Anong tawag? Hindi ko alam. Di ba? Siguro Opera? Yata. Hindi ko alam. Sorry guys. Sabihin mo mga tanga naman ito. Dalawa to. Ang dami sinasabi. Hindi, tama yun, hindi nga tayo ma-tourist spot. Though, pumupunta rin tayo. Kasi bakit naman hindi? Wala namang masamang i-check yun. Like sa Japan, feeling ko na-check na natin yung mga super kilalang tourist spots. Kaya ngayon, nag-venture out na tayo. Countryside, ganyan. Yes. So siguro dahil medyo matagal na rin tayo nagta-travel, parang kahit first time, pwede ko nang isingit yung mga cultural shits na hindi touristy. At yun, tas insert na lang minsan tourist spots, gano'n. Maganda. Yun, ikaw, number 2 or top 5, kasali sa top 5. Netherlands. Bakit? May gusto rin akong bisitahin doon. Sino? Mga pagkain? Mga Pinoy. Joke lang, hindi Netherlands. Actually, dati gusto rin talaga punta ng Netherlands because very free siya. Siya yata isa sa mga country safest and free. Oo. If I'm not mistaken Kasi isa yun sa mga balak ko dati. Kasi sobrang free doon. Parang Thailand.
Amsterdam? Oh, Amsterdam, di ba? So, legal ang masasayang pwede mong gawin doon. May asawa na ako, kaya hindi na siya nasa top ko, Netherlands. Pwede mo naman asawa gawin yun eh. Ganon? Yung red light district Teka, nila? ano ba tinutukoy mo na legal? Red light district? Ano kala mo sa akin? Parang hindi ako pwede doon. Hindi nga. Iba yung iniisip ko eh. Ano? Yung legal din sa Thailand. Yung kulay green. Bawal ba sabihin dito? Bawal yung. Madidemonetize tayo. Hindi pa nga ito monetized eh. Hindi pa ba monetize? Ay, speaking of monetization, gusto ko lang i-share. Monetize na yung Facebook ko. Sana susunod ito naman Tara Podcast. Hindi ko alam kung kailan yan. Pero balik tayo doon, yung kulay green substance yun. Pwede rin, free sila doon. Red light district, free din. Kasi nakakita din ako doon sa isang palabas sa Netflix, yung Risky Business. In Netherlands. Na-curious ako eh. Kasi parang grabe naman dito, napaka-free, sobrang free. Free ng buhay na, diba? Lahat na halos ng bawal dito, pwede doon. Pwede doon. Tapos, sila pa safest. Kaya ang weird. Ang weird, isipin mo, lahat ng bawal dito, pwede doon, pero isa sila sa mga safest country. Ang weird kaya. Tapos tayo, ang daming bawal, isa tayo sa mga hindi safe na country. Baka ano kayang doon? Diba? Kaya nasa top ko yung Netherlands na parang ano ba meron dito? Diba? Maliban sa mga Pinoy at mga Pinoy na pupunta doon dahil may Pinoy doon. Change topic tayo. Change topic tayo. Number 2. Ako, next ko, wala, tamo hindi mo kasi sinabi. Bakit mo ko binigla? Basta ang susunod, siguro mga nasa Europe nga din. Ano sa Europe? Siguro kahit yung mga napunta natin, okay lang banggit. Siguro, sige, kakapanood lang kasi natin nung Lapland. Pero tayo, number 2 natin, sa Lapland. Finland yun, di ba? Finland, Yeah. Doon, gusto ko ma-experience yung parang di ko ma-explain na bagay na 10 p.m. na doon, pero may araw pa. Grabe, no? Napaka-weird nun. Isipin mo, parang buong araw is umaga. Walang gabi. May gabi naman sila. Well, gabi naman na dapat yon, yung mga 6 p.m. onwards. Kaso maliwanag, may tirik pa yung araw. Diba? Kakapanood lang natin nun. Parang nagwa-wonder ako, ano yung pakiramdam nun? Parang hindi ko mawari. Hindi ko maarok paano yung pakiramdam ng 12 midnight na tsaka palang didilim. Sa mga viewers kasi nakapanood kami ng Rented in Finland. So isa yun nandun si Cha Eun-woo, si taxi driver. Dalawang sikat no? Ayun. Kung nanonood kayo ng mga Korean variety or Korean drama or series, familiar kayo doon, no? So, parang pumunta sila sa lugar, sa Finland, which is Lapland. Ang ganda ng lugar. So, isa sa mga gusto kasi doon, ako, personally, yung kahit saan ka pumitas ng berries. Kahit saan ka mangisda, free yun. Parang damuhan lang yung mga berries, raspberry, blueberry. Pinipitas lang nila, tapos gagawa na sila ng jam or pie. Tapos, hindi siya nabibili sa supermarket dahil it's free for everyone. Free for everyone. Walang may pagmamayari. Alex, sa atin, pag namitas ka ng mangga sa puno ng kapitbahay, papagalitan ka. Magagalit. Although, may rule dito, di ba, na kapag yung puno mo lumampas na sa bakuran mo, pwede nang kunin or pwede nang makishare yung kapitbahay. Doon, walang ganon. Wala. Free for all. Well, based lang dun sa napanood nga namin na Rented in Finland. So, naano tayo parehas. Parang sarap puntahan, no? Kumbaga, ang ganda kasi, kahit na nasa bakuran mo, pwedeng kumuha yung iba. Medyo creepy yun. Pero dahil ang culture nila mabait, tapos trustworthy lahat halos. Generous. Yeah. So, kumbaga, okay lang. Diba? Tapos yung sinabi mo, di ba may lake kasi. Ang daming lake doon. Dami ring fish. Oo, grabe. Tapos parang mangisda lang kayo all you want. Tapos wala ring for sale na fish sa market. Kasi nga, manghuli ka na lang. Ang for sale lang yata, if I'm not mistaken, mga reindeer. Reindeer meat. Oo. Nakikita ko lagi lang binibili reindeer meat kasi nga, syempre mahirap mag-hunt. Tsaka mga processed na foods. Pero yung mga ganong raw food, kinuhuli lang nila sa lake, mga fish. Tapos yun nga, yung mga berries, mga gulay, may tanim-tanim din sila sa labas. Ang galing, no? Galing. Sustainable living. So, isa yun sa mga so, kasama yun sa'yo sa top 5. Lapland. So, paresa natin yun, top 3. Finland. Actually, Finland dyan. Okay. Finland, okay. Ako na. Ako ulit. Pares tayo 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 mo.
Bakit wala akong... Ay, ito, naisip ko na. Maldives. Oh? Gusto mo doon? Parang, oo. Di ba ano yun? Beach? Parang ibang mundo rin siya. Yung itsura niya sa social media kasi di pa tayo nakapunta eh. Parang naisip ko lang, yes, maraming ganun din na beach dito. Pero basta parang mas level up pa. Or siguro, yun, level up nga yung dating. Tsaka para matry ko naman yung beach ng ibang bansa. Parang kulay blue. So, si Maldives na. Di ba kulay blue yung tubig doon? Nakapag-beach na ba tayo sa ibang bansa? Kota Kinabalu. Oo. O diba, so lang siya eh. So, tapos dapat sa Phuket. Phuket. Ay, umulan kasi, tsaka in-allergy ako. Hindi tayo natuloy. Pero abangan nyo guys, may paparati kaming beach sa ibang bansa. Sikat namin. Sikat pa, Ben? Sikat kung saan. Okay. Yun lang. Yun lang masasabi ko sa Maldives. Biglang. Wala talaga masyado. Ako, ang pang-apat ko sa list, I will cite South Korea. Oo nga naman. Gusto kong puntahan yung South Korea dahil ang dami natin napanood ng mga K-series, K-drama, K-variety shows. So parang na-curious ako, number 1 sa pagkain. Same. Alam natin yung pagkain dito. Nakatikim din tayo ng Korean food sa poblasyon. Mukhang legit. May-ari is Korean eh. Mukhang masarap. Pero iba pa rin pag yung ingredients is galing mismo sa bansang yun eh. So parang na-curious ako, parang gusto ng kimchi jjigae, parang gusto ko ng samgyeopsal, ano pa ba mga favorite kong bulgogi. Japchae, ayaw. Di ko masyado type yung japchae. Ang ano ko talaga yung kimchi jjigae. Parang gusto kong tikman yun. Ramyun. Ramyun. Meron naman na dito nun, no? Pero iba yung, may mga variation sila ng ramyun eh. Oo. Nilalagyan ng seafood. Oo. Nagutom ako Tsaka alam mo, ito para sa akin lang parang mas swak sa taste ng Pinoy yung Korean food kesa sa Japanese food. Doon ko lang kinompare kasi doon tayo mahilig pumunta. Kahit na madalas tayo sa Japan, parang mas pipiliin ko yung Korean food kahit na yung Korean food pa lang dito sa Pilipinas yung natitikman ko. Mas bagay siya sa panglasa ko na medyo may alat, may anghang. Sa Japan kasi panay umami. Which is nakakaumay ng konti. Pag maraming puro ganon. Kaya nga umami. Umay. Ate sakto. Correct. Telepathy. Yun. Korean, ako din. Nasa list ko yan pero sige, tanggalin ko na. Mag-iisip ako ng iba. Siguro hindi ko siya na ilagay kasi pupunta tayo dun na eh. Wow! May ma-reveal! Hindi na sinabi kung kailan eh. Pero yun, excited ako dun kasi nga sa food din. Kakapanood natin ng K-variety shows, pati K-drama. Parang nagkakaglimpse ka na ng culture nila eh. Yeah, diba? Totoo. So yeah, isa rin yan. Gusto ko rin siyang puntahan. Dahil nasabi ko na yung South Korea at yung last mo, ano yung last mo? Wala na. Char, wala nang gusto puntahan. Grabe siya. Ayaw mo ng mga US? Hindi. Ayoko rin eh. Sorry, hindi. Hindi ko siya masyado. Ayaw mo ng mga, tawag doon, mga Africa, mga Nigeria. Actually, Nigerian prince. Gusto ko yon kasi nakita ko kay Doc. Yung safari nga pala, no? Pupunta pa lang ba siya? Or nababanggit niya? Sa post niya, no? Parang sinabi niya sa mga post niya na... Si Moonlighting Doctor. Parang okay nga puntahan. If gusto mo ng super safari feels, tapos yung maraming wild. Ako, personally, wala akong alam masyado sa Africa. Ako din. Pero... alam mo naman yung isa sa mga dream job ko, archaeologist. Kung magkaroon ng madaming pera tapos talagang yung tipong di na ako magpo-podcast, di na ako magko-content creation, dami ko ng pera no? Pupunta ako doon for archaeology. Yung parang pupuntahan ko yung mga fossil kasi madami doon eh. Kumbaga, okay. Marami kang may experience, di ba? Egypt pa lang eh. Di ba? Yung parang mga tomb, mga Tomb Raider. Hindi ko masyado. Yan ang hindi ko masyadong bet. Mahilig ako sa mga artifacts. Mahilig kang pati history ang hilig mo. Yeah, mahilig ako. Isa yun sa mga New Frontier. Ang alam ko yung Africa na yan eh. Kumbaga siguro sa dating panahon,
wow, history nga to. Baka green lashy yan. Tapos syempre nag-iba-iba, nag-shift yan yung Pangea, whatsoever, blah 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 na continent. Bigla siyang naging desert. Kaya na-curious siya. Mali mo, sa ilalim ng desert, ano pala, ang dami palang mga hidden ruins doon or something. Di ba, ang laki ng desert eh. Kaya na-curious ako doon. Kaya kailangan ko ng maraming pera. Parang dagat, no? Na baka marami pang explore sa ilalim. Yes. Pero desert. Pwede, no? Mga natabunan. Okay. Ito pala, naisip ko din. Ito pala, hindi pa tayo nakakabook. Vietnam. Yeah. Gusto mo? Bakit? Ewan ko, isang dahilan lang. Gusto kong nakikita ko sa social media, yung banh mi daw. Sobrang mura sa tabi-tabi. Pamantala kasi dito, iba parang banh mi. Mahal. Sandwich lang yun eh. 200, 300 pesos. Parang doon may nakita ko sa social media around 50 pesos lang, 60. Tapos yung I don't know anong tawag, yung platter nila na may binabalot. Tapos may mga fresh leaves na, tapos may meat, pabalutin mo na parang lumpia. Hindi ko alam yan tawag. Lumpia sariwa lang yan ha. Parang mga ganun nga yung mga 90 pesos lang daw, tapos sobrang dami na. Siguro isa yon, food din nun. Although natikim na tayo, hindi ko din masyadong bet yung pa ba o po. Basta yon, yung noodles nila. Pero gusto ko pa rin matry kasi nga, healthy din yung foods doon, tapos hindi mahal. And coffee, din sila, di ba? Makape din yung country na yun. Actually, sa mga titinang ko. Vietnam. Kaya nasa list yun, di ba sabi ko sa'yo, antay tayo ng... So yung top 5 mo, kasama siya? Kasama siya, yes. Right now. Right now. Pwede ma-change in the near future. So ano ba sa akin? Pwede pa mag-add. Japan, Netherlands, South Korea. Ano yung isa ko? Finland. Finland, Lapland. So yung isa ko, actually... India, gusto mo? Ayoko. Bakit? Mamaya pag-usapan natin sa mga di naman masyadong pupuntahan. Oo nga pala, may part 2 nga pala to. Okay, sakto. 17 minutes. Oo pala, 17 minutes lang. Wait lang. Yung panglima ko, medyo weird ako. Ano? Pero isa sa mga gusto kong puntahan is Stonehenge. Saan yun? UK. Okay. Hindi ba overrated na puntahan? Sabi nila, overrated. Pero kung hindi man Stonehenge, gusto ko yung Maui Heads naman. Okay. Mahilig nga ako sa mga historical something Oo nga. Yung mga pinupuntahan natin lagi sa Japan dahil sa'yo eh. Oo nga. Parang nagsisisi ka na. Parang ayaw mo na sumama sa akin. Punta ka doon. Sumama ka sa mga ibang, shrine, temple. Sumama ka sa ibang mga travel content creator. Magsama kayo ni Doc. Okay lang naman sa akin. Maganda rin naman siya. Sabi sa'yo, open naman ako for anything. Kaya sabi ko kanina, either touristy or hindi masyadong kilala or countryside vibes. Okay lang. Parang try ko lahat puntahan ba? Ganon. Yeah, sige, pupuntahan natin lahat. Lahat ng merong flight ang Cebu Pack muna kasi mura siya eh. Pati walang visa? Oo, lahat ng walang visa. Tapos saka tayo pumunta ng Europe. Pero mali mo next year. Wow, sana makapag-Schengen. Meron pa pala. I-add ko na yung Croatia kasi nandun si Bodek, yung kapatid ko. Guys. Oo. Kakapunta niya lang doon. Siyempre, hindi ko na sabihin kung saan doon, no? Basta, malaki naman yun. Parang pupuntahan nila, no? Pero, di ba, hindi masyadong puntahan. Croatia. And then, kaya lang din siya napunta sa map ko is because pumunta nandun yung kapatid ko right now. And, ang gaganda ng pictures niya. So, napapa-research na rin ako. Paano ba pumunta dito? Parang ang ganda. Tapos, old town pa yung natirahan niya. Ang ganda nga. Actually, maraming old town vibes doon na bawal yung malalaking building. Talagang town lang. Tsaka, ang luluma nung itsura ng ibang establishment. Tapos, mabababa lang. Wala talagang matataas na building. Tapos, nature all around. So, yun. Kaya gusto ko rin puntahan tuloy. Yan. Isa tuloy sa mga naging goal ko bigla, Schengen visa. Pero puro Europe na banggit natin pero sign dun sa mga lugar na hindi ganun ka-touristy. Yes, given na kailangan natin punta yung mga tourist spot. Italy, France. Pero yung countryside din mo maganda eh. Oo. Kasi based dun pa lang sa Lapland eh. Nakita mo gano'ng kaganda yung countryside ng mga Europe eh. So, di ko alam, sana sa mga nakikinig dito, meron ba na pag-Europe na dyan? May nakapag-Europe na ba? Please share. Kasi gusto namin third-hand experience ba tawag? Tinatansya na rin namin kung kaya na ba mag-Schengen visa or mag-Europe trip, Euro trip naman for this. No rush naman. I mean,
kung makakapunta doon, makakapunta tayo. Hindi naman mamadali. Ano lang to, listahan lang ng gusto. Yeah, para mapagplano din ang utak at bulsa natin. Kung budgeting na malala to pag gano'n. So, pumunta na tayo sa mga least priority punta. Least priority, yan. Ayaw sabihin na ayaw kasi ayoko siyang isara. Malay mo, one of these days, magbago bigla isip ko. Gusto ko na palang itry. Yeah. Pero yung least priority lang ngayon. So ako, least priority ko nga India. Bakit? Bakit? Yun, kasi ba mapasayaw ako eh. Mapaglapag ko dun eh. Mag-Bollywood kami. Ganyan, di ba? Mukha ka pa namang kamag-anak nila. Oo. Pagbuo yung ano mo. Tuwing pupunta ako ng Japan, tapos merong mga tawag doon, sales clerk na Indian. Feeling ko Indian or Pakistani or basta Middle East. Naman, basta mga ganon. Parang gusto nila akong kausapin sa language na nakakapi ko. Lalo pag ganito, nakabalbas sarado na ako. Actually, di ba? Kasi normal sa kanila yun eh. Tapos hindi normal sa Japanese ang maraming balbas. Ano magagawa ko? Bilis tumubo. Oo. Yeah, I get it naman. Yeah. Yun. India, ako din. Siguro, dahil doon sa mga nakikita ko, ano din, di ako nagmamalinis na malinis ang Pilipinas. Pero nakikita ko yung mga sa social media, syempre ang pinapakita yung mga medyo madumi yung pagkakagawa ng food. Yeah. Well, pwede naman kumain siguro sa restaurant. Pero yun, yung street food. Tapos yung ano nila, yung street nga. Medyo ano din. Yun nga yung problem eh. Kasi tayo mahilig tayo sa street food eh. So, malamang, for example, sa Thailand, pati sa Japan, syempre, at Taiwan, nag-street food tayo eh. Sa Taiwan? Oo, yung mga... Yung pati mga, Thailand? Thailand, yun nga. Paano natin matatry yun sa India kung makikita natin ang dumi pala? Yeah, yun din kasi yung pinapakita sa social media. Pero yung feeling ko masarap siya eh. Yung nga lang, ang tanong, kakayanin ba ng tiyan natin? Yun nga eh. Isa pa, mayroon pa akong isang issue. Hindi ako mahilig sa lasa ng food nila. Yung kare, yung curry. Yung maraming aroma. Kahit sa Thailand, sige, set aside na si India. Yung mga nakain lang natin sa Thailand doon na sobrang daming herbs. Oo, herbs na kaffir leaves, may lemongrass, may kung ano-ano pang curry leaves, something na dinikdik tas nilagay sa ano. Di kaya ng di kaya ng taste buds ko. Pati ilong ko, yung smell niya sa akin. Yung ano nga yung ang tawag doon, tom yum, parang hit or miss sa'yo. Yung tom yum, pag nilagyan ng coriander, wala na, hindi ko na siya kayang kainin. Di ba dun sa India mas maraming spices? So, isa yun sa reason. Feeling ko amoy pa lang nung mga spices, parang ayoko nang lumabas or ayoko nang kumain. Maghanap na lang ako ng walang amoy na food. Mahina ako dun eh. Kaya pala. Kaya at least. Ako naman, may kwento nga daw na yung water nila din, di ba? Na huwag ka daw maliligo na bukas yung bibig mo kasi pag yung nakalunok ng water kahit hotel daw medyo contaminated or magkakaroon ka ng amoebiasis. Di ko lang alam kung totoo yun or kwentong barbero. Di pa naman tayo nakapunta doon. Oo, pero syempre kung gano'n parang may kaibigan kami pumunta doon. So yun nga yung kinuwento niya. So, syempre, parang kami, medyo, hesitant na pumunta doon. Kaya nilagay na siya sa least priority. Least priority. May isa ba ako? Ano? Ito medyo siguro hindi masyadong matatanggap ng iba. Kasi may nakikita ko ngayon, dami nagta-travel dito. Ano? China. Oh. Diba? Isang reason ko is dami kong na-encounter sa Japan. Tayo. Na Chinese traveler. Tourist. Chinese tourist. Na medyo rude. Yeah. Tsaka ang ingay. Tsaka may pagsingit sa pila. Tsaka yung walang sa space. Personal space. Kapag maririnig mo kasi yung tunog kung anong language, diba? So, ayun. Isa yun. Na baka ganun doon lahat sila. So, least priority yung puntahan. Actually, even Hong Kong eh. Kasi diba, Chinese, Hong Kong, China. Makagalit sa yung mga taga Hong Kong siguro pag sinabing Chinese, sila. Pero, hindi ko lang alam. Pero yun nga, Hong Kong and China, parang naging least priority nga natin. Ako personally, gusto ko ng mga Cantonese food. Mahilig ako sa Chinese food. Actually, masarap naman ang Chinese food. Kaya nga tumantawa ako sa Taiwan, nung pumunta tayo eh. Dahil may ibang lasa ang Taiwan, like yung Taiwan fried chicken, pero meron silang mga nakuha na mga pagkain na lasang
Cantonese talaga, like yung mga fried rice sila. Kaya okay sa akin. Kaya ang Taiwan, mababait pa yung tao. Hindi naman sila yung sobrang bait, hindi rin sila yung sobrang tahimik. Sa medium lang, kaya parang Pinoy lang din, pero may pagpapalaga naman sa personal space. Parang hindi ako nakakita doon ng parang sumisingit-singit. May mga may ingay, which is sanay tayo sa Pilipinas, pero ayoko talaga yung parang Gina G. Yung parang may pagsiksikan pa sa'yo, tapos pangit magsalita, ganon. Kumbaga, siguro nasanay sa Japan or whatsoever. Or nasanay dito sa bahay na tayong dalawa lang palagi. Isa yun sa hindi ko alam kung good or bad. Kasi nga dahil sanay tayo sa Japan na gumagala. Actually, nakikita ko rin to sa social media na ang hirap tapatan ni Japan. So parang tataas yung standards mo sa pag-travel kasi dun nga disciplined yung mga tao, malinis yung paligid, on time, tapos yun, yung may pagpapahalaga sa personal space, ayaw maka-inconvenient ng iba. So, yung ibang lugar na pag hindi ganun, syempre medyo ka na parang, ba't ganito dito? Bakit medyo nakaka-bad trip? So, parang tinaasan masyado ni Japan yung standards ng pagta-travel ng tao. So, ang ginagawa ko na lang, pag ganun, pag pupunta ka ibang bansa, lower the expectations ng konti kasi girl, hindi Japan tong pupuntahan mo. Kaya para hindi rin masira yung yung gala mo, yung travel mo. So, konting level kasi magkaibang culture yung pupuntahan mo, hindi ka naman sa Japan pupunta. For example, nung nag-Taiwan tayo, nag-set ako nag-modify ng konti ng mindset na hindi Japan yung pupuntahan, first time mo doon, so tansya kung paano doon. Kamali nga ako doon hindi ko na tone down yung ko sa transportation Kaya muntikan tayo maligaw. Kasi nasanay nga ako sa Japan na pagtingin ko sa Google Map, on time. Pagbasa ko ng mga signage and board, on time. Putik yan, nung nagbasta, yung train on time pero nung nagbus, grabe, parang Pinas lang din. Kailangan mong pumara. Di ba, Alex, sa Japan, hihinto sila kahit na minisecond. Di ba? Basta may stop doon. May stop doon. O kaya, pipindutin mo yung bus stop. Di ba? Doon parang ang bibilis parang di pa mapipindot yung bus stop, nakaarangkada na nakakaya ng di ba medyo doon tapos magkakaiba. Naranasan pa natin yung parang nasa EDSA tayo dahil parang holiday yata yun, tapos wala yung bus, pabalik-balik tayo kasi laging punuan. Putik yan. So, sabi ko, putik. Kaya di natin napunta yung Yang Minshan. Napuntahan na? Hindi. Di pala Yang Minshan yung tinutukoy ko. Queen Chang something? Yung grassland. Yung grassland. Hindi. Kasi hindi nga tayo napuntahan dahil sa hindi namin mahuli or maitama yung bus schedule. Isa pa yun. Nakalagay doon. Parang pagpunta mo sa point A, B, C, ayan, parang sa B at C, papuntang grassland. Wala na pala yun. Di na updated, di na pala pupunta doon. Kaya pala nung lahat bumaba na, parang tinatawag tayo, mababait yung mga Taiwanese people Parang tinatawag tayo na, ito na yung last stop, ito na yung last stop. Hindi natin maintindihan. Yes. Kasi nga, hindi naman tayo marunong mag-Taiwan language. Tapos yun, ending, bumalik tayo sa starting point, ligaw-ligaw. So yun nga, di nga na-tone down. Pero sabi nila, China maganda daw ang transportation system. Feeling ko naman. Yung China, di ko alam yung Hong Kong, pero yung China. Sabi nila, pero yung nga, expect na talagang medyo rude daw. Hindi naman sobrang rude, kasi may nabasa din ako or nakitang reels parang sinabi niya maganda about China. Pinanood ko, wow, ganda. Tapos blah, blah, blah. Then, on the next day, pinakita niya yung pangit. Doon ko na sa isip ko na parang di para sana ng China. Number one, kasi parang amoy yosi. Even yung sa loob ng sasakyan, amoy yosi. Alam mo naman, ako nag-yosi dati pero ngayon hindi ko na siya matake Pag tinigilan mo yung yosi, sensitive na ilong mo sa amoy nun Ayaw mo na. Tapos yung medyo parang nag-uunan nga yung mga tao, blah, blah, blah. Baka kasi sila sa time? Sa time Japanese din naman Sobrang bagay. Iba lang sila ng way, no? Para sa sa pagbigay ng importansya sa time. Si Japanese is, pa rin, prim, proper. Sila talagang, kailangan ko, mabilis. Tapos yung isa pa is,
yung pag sumakay ka ng mga chartered car or taxi, maano daw mag-drive, mabalahura. Ano tawag doon? Kaskasero? Oo, ganon. Medyo natatakot siya. Mabilis daw kasi doon eh. Napanood mo from someone na favorite niya yung China? From someone na nagta-travel back and forth sa Hong Kong, China, Taiwan. So pinakita niya yung bad side. Yung bad siguro side. Yun yung mga alam natin kasi yung or parang dahil doon sa bad side na yun, medyo na off na tayo. Kaya parang lagi na lang nating hindi wag na muna siya. Next time na or wag mo na ngayon. Hindi marami pang pwedeng puntahan before siya. Pero ang feeling ko pag dating mo na sa countryside, mababait yung tao doon. Ako feeling ko lang personally. Usually naman kasi pwede. Sa metropolitan yung medyo rude yung mga tao eh. Yung parang hindi, ano tawag doon? Hindi friendly or ano. Tama sa Japan. Di ba sinasabi nila, ayaw nila ng Tokyo kasi parang susungit daw ng tao. Yeah. Di ba? Parang trabaho, lahat, seryoso lang, ganyan. Isipin mo, ganun din sa ibang bansa, but much hindi Japan. Anong mafe-feel mo? Hindi medyo ano sila, hindi rude. Outspoken. Very fast, nagmamadali. Diba? So, pwede. Yun. Ewan ko, correct us if I'm wrong. Yeah, pwede naman. Open pa rin naman kami. Hindi naman namin sinabing hindi kami pupunta doon whatsoever. Lalo, ako gusto ko ng talaga, Cantonese food, mga Chinese food. Kaya gusto ko rin matikman talaga authentic. Pero for now, parang mas gusto mo na ng travel sa top 5 natin. Both side. Yeah. Yung nabanggit natin. Kaysa dito sa dalawang to, China and India pa lang, no? So dagdag ko na rin siguro. Haba na nito, no? Baka umabot pa ito ng 1 hour pag nag-isip pa tayo. Pero maganda na yun. Meron na tayong naisip na. Kalapit lang yun eh, no? Ano ba yung naisip mo? Actually, syempre, isa sa mga list ko rin Mexico. Natatakot ako. Dahil sa mga cartel. No, natatakot ako. Ganun pa rin ba doon? Pati Brazil pala, dalawa na. Yun pa naman yung mga visa-free natin. Yun nga eh. Filipino residents. Pero nakakatakot. Yung Brazil. May nakapunta na kaya sa mga friends natin doon. Spain din, nakakatakot din daw. So, ex muna yan. Ex muna yan. Kahit na visa-free tayo. Ang reason ko lang doon yung pickpockets. Ay, oo. May mga nakita rin ako videos nun. Ayoko kasi yung mahahassle ako. Yeah. Okay lang yung pere. Kasi wag lang yung mga passport. Yun, yung pinaka-hassle doon. Or worst scenario, baka ma-hold up pa kung anong gawin sa'yo. Yun yung natatakot to. Sana, kaya nga, kung magta-travel ako doon sa medyo safe. Di ko siya sabi super safe ang Japan or ibang mga nasa top 5 natin. But it is safer than the country na nabanggit ko. Yun lang. Seems like, yeah. Ganun na nga. Diba? And that concludes our episode 8. See you on the next one. Thank you for listening. Bigla na lang nagpaalam. Pero, Bye-bye! 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 Hindi, joke lang. Follow our socials and use our code SoralClook, Jamimoy Clook. Sa mga Clook Bookish Show, mabilis lang to para wala lang. Para maiksi lang. Yun lang. Yeah, see you on the next episode. Bye!